Huwag agad magalit kung makulit ang anak mo. Huwag agad magalit sa ingay, sa kalat, at sa paulit-ulit na pagtawag ng pangalan mo. Dahil darating ang araw, lahat ng ito'y magiging alaala na lang. Yung batang ayaw kumain kung wala ka. Yung iyakin na gusto'y lagi mo siyang karga. Yung kulang ka sa tulog dahil sa paulit-ulit na pag-iyak. Balang araw, titigil ang lahat ng yan. Tatahimik ang bahay. Malinis na palagi ang sahig. Maayos na palagi ang kama. Wala nang sumisigaw ng mama o papa. Sa gitna ng gabi. Darating ang araw, matututo na silang tumayo sa sarili nilang paa. Magkakaedad na sila. Mag-iiba na ang takbo ng oras. At bubuo na rin sila ng sarili nilang mundo, ng sariling pamilya. Ikaw, maiiwang mag-isa sa bahay na minsan ay puno ng ligalig, ngunit ngayon ay tahimik na. Kaya habang bata pa sila, habang nandyan pa sila at ikaw pa ang takbuhan at superhero nila, damhin mo ang bawat ingay, mahalin mo ang bawat kalat, palampasin mo ang bawat kakulitan. Dahil ang mga ingay at gulo na dinadanas mo ngayon sa kanila, yun din pala ang magpapaalala sa'yo kung gaano kanila kamahal pagdating ng panahon. Huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw, minumura mo yung anak mo, malalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Hindi yung laging galit na galit. Merong ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Ganun, sasabihin sa anak. Panghahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo, ang naitatanim mo sa puso ng anak mo, galit. Ang sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, itong remedyo, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, uumpisahan mo nang sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yon. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya.